Good morning and good vibes mga ka-Onyx. Narito tayo ngayon sa Calapan City at kasalukuyan tayong nag-enjoy rito kasama ang ating mahal na reyna. Ngayon ay araw ng Thursday, Holy Week. Kaya narito tayo sa Calapan City para mag-enjoy, mag-relax, syempre makasama ang ating mahal na reyna. Alam nyo mga ka-Onyx, kasalukuyan akong nagdidilig ng mga halaman na tanim dito. Ayan makita ninyo so hinug na yung ating mga monggong tinanim ayan pwede na siyang i-harvest actually kita natin, ayan, so maitim na siya, ibig sabihin for harvest na siya. Pero ngayon mga ka-Onyx, bago ko ituloy yung aking pagdidilig, actually nagdidilig tayo yung ating kalabasa kasi ito gaya nito, so ito kailangan natin siyang i-pollinate kung hindi siya na cross-pollinate ng mga bees ng ibang insekto, ima-manual pollinate natin siya gaya nun mga ka-Onyx. Ayan yan, kasi pag hindi siya na-pollinate, hindi siya mabubuo kaya ngayon papakita natin kung paano mag-manual pollinate. Yun pa isang malaki kaya yan, ipo-pollinate natin siya. Pero ito na yung nabuo, nakita niyo mga ka-Onyx laki. So later natin i-harvest yan siguro mga ilang araw pa. Tsaka itong isa meron pa, ayan kita nyo nilalagyan lang natin siya ng dayami para hindi siya masyadong matuyo pagka nainitan ng araw, dahil sobrang init ng araw at isang bagay din syempre para hindi masyadong makita ng mga nagdaraan dito at hindi mapag-interesan din. Ang gagawin muna natin ngayon kukuha tayo ng lalaking bulaklak ng kalabasa. Ito tingnan natin yan, ito yung lalaking bulaklak ng kalabasa kasi wala pa siyang buo kukunin natin siya. Yan, actually itong bulaklak ng kalabasa na to ito rin yung ginagamit natin na panggulay sa bulanglang. Itong bulaklak ng kalabasa, itong lalaki siya kasi wala siyang bunga rito o yung kalabasa na maliit. So ngayon gagawin natin dito, babalatan natin siya mga ka-Onyx. Yan, ito na ngayon yung mga pollen na nandito sa lalaki na kailangan nating ilagay manual na ipopollinate natin sa mga babae dito para mabuo sila ng tuluyan. Okay, so iyan mga ka-Onyx nilagyan natin siya ng lalaki sinuksok lang natin siya doon para mag-pollinate siya, manual pollination. Ito yung lalaki, ito yung babae. Yan. So pag hindi kasi natin siya pinollinate ng manual pollination or cross pollination ng mga insekto, mabubulok ito malalagas siya. Kaya kailangan i-pollinate natin siya. Kung hindi cross pollination ng mga insekto, manual pollination yung ginagawa natin. Ayan mga ka-Onyx ngayon ay Holy Thursday at kasama ko ang mahal na reyna. So ngayon mga ka-Onyx, kami ay mag-unwind naman punta kami sa office mate namin sa Victoria. So samahan nyo kami doon namin i-spend ang aming Holy Thursday. Actually ang lakad sana na to mga ka-Onyx ay papunta sana tayo ng Pinamalayan. Kaya lang ay wala pa lang ngayong Moriones Centurion Festival na palabas ngayon doon. Hi guys, welcome to my vlog. Hello po. Kaya yan mga ka-Onyx dahil walang Centurion, Moriones, sa Victoria na lang tayo pupunta sa ating office mate ko. Actually gusto ko sanang ikumpara ang Moriones Festival dito sa Oriental Mindoro papunta ng tawag tayo mga ka-Onyx dito sa Oriental Mindoro at Moriones Festival ng Marinduque. Tara, tumatawid lang tayo mga ka-Onyx. Medyo tumawid lang tayo
Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, no? Habang naghihintay tayo rito ng sasakyan. So actually, ito mga ka-Onyx, no? Yung mga sasakyan na nanggaling doon, yun yung mga sasakyan na galing sa Puerto Galera. So mag-aabang tayo ng sasakyan dito, papunta ng 5, and then from 5 ay sasakay tayo papunta ng Victoria. Gaya ng sabi ko mga ka-Onyx, ano? Habang nag-aabang tayo dito ng sasakyan nating jeep o tricycle, sabi ko nga kanina, di ba, gusto ko ikumpara sana, no? Kasi meron din Moriones Festival dito sa Pinamalayan, Gloria, Bansud at Bungabong, pero mas sikat ang Moriones Festival dito sa may Pinamalayan. Dahil ang Pinamalayan, yan ang daan papunta ng Gasan, Marinduque. At kalimitan ng mga tao rin dyan sa Pinamalayan ay taga Marinduque din. Kaya na-adapt nila, no, na-adapt nila dito yung Moriones Festival. Kaya nagmumoryon din sila tuwing Holy Week dito sa may Pinamalayan, Gloria, Bansud at Bungabong. Pero sa buong Oriental Mindoro, mas kilala ang Pinamalayan sa Moriones Festival. Sakay na tayo ng tricycle mga kapatid. Dito tayo mag-aabang, no, ng ating sasakyan papunta ng Victoria. So hintay lang tayo ng mga sasakyang jeep, van o kaya bus dito. So yung pupuntahan natin na office mate natin, no, sila Nikki, no, Nikki Ann Mapalo, yung pupuntahan natin na office mate, at tropa rin yun ng ating mahal na Reyna. Kaya makikipagkwentuhan lang, mag-spend ng ilang oras para maiba-iba naman yung ambience natin. Ayan, narito na tayo sa Victoria, no? Sa bayan ng Victoria. Hinihintay na lang natin yung sundo natin. Tignan natin kung sino yung susundo sa atin dito. So abang lang siguro tayo rito, no? Sa waiting shed nila. Then hintayin natin. Ito ang bayan ng Victoria mga ka-Onyx, no? Ayan. Okay. Naalala ko mga ka-Onyx, no, dito nga pala natin sinundo noon si Kainag sa may 7-Eleven. Ayan, no, 7-Eleven natin sila sinundo ni nanay ng aking mahal na ina nung binisita nila tayo dito sa Oriental Mindoro. So andito rin tayo sa tapat ng 7-Eleven mismo. Ayan mga ka-Onyx, kita nyo yan, ano. First time kasi natin na pupunta kila Nikki Ann Mapalo, kaya hindi natin alam yung kanilang bahay. Kaya susunduin tayo rito sa waiting shed dito sa bayan na dito para makapunta tayo mismo doon sa bahay. Kilala kaming dumarating mga ka-Onyx, no? Ito na yata yung sundo namin. Ayan mga ka-Onyx, dito na tayo, no, sa bahay nila Nikki Ann Mapalo. So sinundan lang natin yung sundo natin, naka-tricycle tayo. Ayan, ano. So yung ating mahal na Reyna kasama natin pala, no. Iniwan na natin. So diretso tayo rito, no. Ay, ito na pala yung binisita natin, ano. So diretso tayo dun mga ka-Onyx. Meron pala silang tindahan dito, no, sari-sari store. Then, bakit na po Sir. ito po, nanay, no? Nanay ni Nikki Ann. So, ito ang kanilang lugar dito, no? Wow. Popo, first time. Lumang bahay to, antik. Lumang bahay. Oh, so, ito talaga yung pinakabahay nila. Yan. Antik na antik. So, parang Castilla, Spanish house pa ng bahay nila dito, ano? Wow. Basta baguhan lang natahunan. Ganun ba? Tapos ang dami pang duyan dito mga ka-Onyx to. Yan. So bukid na bukid talaga, no? Wow. Magre-relax tayo rito, no?
matutulog lang tayo rito. Kaya nga tayo nagpunta rito para syempre mag-relax. Di matulog. Sakto may, diba? may duyan. Yan, sakto. May duyan daw, ano. Ayos. Ayun, may duyan, no. Sarap dito, mga ka-Onyx. May duyan. Ay. Meron pala kaming dalang lettuce. Bahala na kayo dyan. Ups. Yan. May duyan din doon, ano. Wow. So, ito yung bahay daw nila na to dati, ano, mga ka-Onyx. Ito yung pinakamaganda at pinakamalaking bahay dito noon. Pero, syempre, paglipas ng panahon, nag-iiba na yung mga modelo ng mga bahay, no. Kaya noon, so ito yung pinakamaganda, pero ngayon ito na yung pinakaluma na bahay dito. Okay, mag-enjoy muna tayo, mga ka-Onyx, at napagod tayo, no. So relax lang muna tayo. So hindi ko alam kung bakit nandito si Japit Ano yung ginagawa ni Japit dito? Salamat, may pakman na hinain si Japit sa atin, no. Siguro kilala nyo naman na si Japit, no. Lagi natin yan nakakasama, no. So si Japit, kasama natin. Actually, si Japit sana yung kasama natin na magmomoryones, no, sa Pinamalayan. Kaya lang talagang ganon. So siya sana yung kasama natin. Magmumotor lang sana kami, mga ka-Onyx, ano. Kaya lang wala palang moryon ngayon. So sayang yung effort. So di bale, kaya dito na lang kami nagpunta ni Japet, no. Makikikain kami rito. Okay. Wow. Pakwan muna tayo, mga ka-Onyx, no. Tikman natin yung pakwan na inihain ni Japet. Kung gaano kasarap. Ito lang tayo. Oops. Yan. Whew. Tama siya. Pwede. Pero sayang, manghihinayang kami ni Japet, ano. Kung natuloy sana kami sa Pinamalayan, ipinaghanda kami ni Romaine, no, aming office mate doon, ng ano nga, adobong pato, no, na may gata, luyang dilaw. Sayang, no. Pinagluto pa naman tayo, 2 ulo daw yung kakatayin para sa atin. Kaya lang, sayang naman yung punta natin doon, no. Ang gusto ko lang talaga sana alam nyo na, makapag-document, makapag-vlog nung Moryones Festival sa Pinamalayan. Yun nga lang, wala talaga. Sayang naman kung pupunta tayo doon. Pero sabi niya sa amin, ano sabi Japet? Na sa ilog. Yon. Sabi sa amin, kahit daw walang Moryones, mag-ilog na lang kami, no? Pero sayang din sana yun, may pakita ko sa inyo yung ilog sa Pinamalayan. Para na-enjoy din natin yung ilog sa Pinamalayan sana. Kaya lang pinag-iisipan namin ni Japet kung susunod kami ngayong alauna doon, ano. So tingnan natin kung hindi kami pagod, baka sumunod tayo sa kila Romaine sa Pinamalayan kasi nagyaya siya sa ilog. Maganda raw ilog doon, sabi niya sa atin. Okay, ano, kain na tayo. Tigilan nyo yung ilog, malayo yun. Tigilan yung ilog. Ayaw tayong payagin ng mahal na ringa. Grabe. Daming papaya. Yan. Ito yung ipapaulam sa atin ni Nikki, ano. Papaya. Pero may manok, syempre. Tinolang manok. Yan. Tinolang manok. Yan. So kain na rin tayo, mga ka-Onyx. Dahil tayo na lang hindi kumakain, yung mga kasama natin kumain na. Ayan si Japet, ano. Parang ready talagang pumunta ng Pinamalayan para mag-ilog. Wow. Kain. Romaine, hintayin mo kami dyan, ha. Papunta kami dyan ni Japet. para makakain, no. Yung pinangako mo sa aming adobong pato na may dilaw na luya. Tsaka siyempre yung ilog na pinangako mo sa amin. Yan, mga ka-Onyx. Narito tayo ngayon sa may duyan. At tayo ay kasalukuyan nagpapahinga. Nagre-rest tayo dito ngayon sa ilalim ng puno ng lansones. Ayan, nakita nyo ba? So puno ng lansones siyang nasa
likuran natin, ano, yan nasa taas natin. At tayo, nasa ilalim niya, nagduduyan tayo dito, ano, habang nagpapahinga tayo. Kasi tapos na tayong kumain, so kailangan naman natin mag-rest din kahit paano. Yung mga kasama natin, andyan lang sa likuran natin, no, kwentuhan. Then mamaya daw, magluluto sila ng pinaltok. So ano ba yung pinaltok? Malalaman natin yan mamaya. Tignan natin kung paano nila lutuin yung pinaltok na yan. At siguro mamaya din isasama tayo ni ni Japet sa bukal daw dito kung saan nila kinukuha yung kanila inuming tubig. Meron din pala silang flowing dito, na hindi na nila kailangan bumili ng inuming tubig. Tama ba, Japs? Yes, sir. Ang tubig ninyo rito? Yes, sir. Doon kinukuha. Doon kinukuha. Pang-inom. So, pang-inom, no? Doon din kinukuha yung pang-inom nila dito sa bukal. So, hindi na rin sila bumibili ng tubig, ng mineral water para pang-inom nila. So, may kuhaan din sila rito ng mineral water, yung spring, yung bukal nila. So, pahinga muna tayo rito. Mag-relax. Napakasarap, napakalamig, no? Parang bukid na bukid. At, iyon. So, enjoy lang tayo, mga ka-Onyx. Mag-outing tayo. Ayan, mga ka-Onyx, no? Kagigising lang natin ng halos ngayon lang, ano? At, wow! Siyempre, nag-relax tayo rito, ano? Sarap ba naman mahiga rito sa may duyan? Tignan nyo yan. Diba? Wow! Tapos, ang hangin pa, tignan nyo, mga ka-Onyx, oh. Lakas ng hangin ng puno, diba? And medyo nagising lang tayo kasi narinig ko, no, mamais kunyelo daw yung dalawang babae sa likod natin. Ayan, no, yung ating mahal na Reyna at si Nikki. So panoorin natin kung paano sila magmais kunyelo. So yan ang trip natin dito ngayon, mga ka-Onyx. At tayo ay habang nag-stay rito, i-enjoy ng luto-luto, gawa ng pagkain, kain-kain lang dito sa bukid. Pahinga, rest, gaya ng ginagawa natin. Yung mga girls natin, sila yung gumagawa ng mga kain natin dito. At syempre kami mga lalaki, patulog-tulog lang. Ako nakatulog na. Tignan natin isa natin kasama. Ayun, si Japet. Tulog rin. Ayan, mga ka-Onyx, tulog si Japet. Wow. Huwag nating istorbohin, mga ka-Onyx. Okay. Ito pala kanilang bakuran. So malawak din naman pala yung bakuran nila, no? Ng ating office mate, si Nikki Ann. Yan. Malawak din siya. Ilang square meters kaya ito? Tanungin natin mamaya, mga ka-Onyx. So may papaya rin pala sila rito, no? So ito yung kanilang pinakabahay. Ang dami naman nilang motor pala rito, ano? Ayan, no? Ayan. So ito yung kanilang bahay na, no? Old type siya. Parang Spanish house din. Kaya sabi nga nila, ito yung pinakamagandang bahay noon. So ang laki din ng kanilang bahay dito, ano? Ayan, mga ka-Onyx, no? Talagang probinsya yung ating pinuntahan dito. So maraming puno, maraming halaman, at tignan nyo naman, ano, daming bulaklak. Ayan, no? Wow! Ang ganda ng kanilang mga, ano bang tawag dito? Bird's nest, no? Ayan, kita nyo ba? Bird's nest. Okay. So, ang dami rin pala nilang suha dito, mga ka-Onyx. Ayan, no? Ang lalaki rin ng mga suha nila. Kita nyo yan, no? Ayun. So, marami ding mga hinog sa taas ng mga suha. Marami silang prutas dito, no? So, may avocado rin yata sila dito. Wow, sampalok. Saan galing to sampalok nyo? Sa bukid. Sampalok na maasim. Hindi naman masyado. Matamis. Wow, May mais na ba sampalok. yun, doon? Ewan ko pa hindi ko pa natitignan eh. Yan. Pwede niyo puntahan. Si Japet yung
Ginising na po no ni Nikki si Japet, nilagyan ng yelo sa ano, sa pisngi kaya nagising. Parang sabi ni Nikki, "Uy, magbiya ka ng yelo." Kaya nagising si Japet kasi nilagyan ng yelo sa pisngi ano. Ayan oh, kaya yan. Tingnan natin, magagadgad ng yelo. Sabi ni Japet, "Vlog ka lang vlog diyan, ikaw kaya mag." Di agad ata. Ligit-ligit. Hindi, hawakan mo siya. Tapos, Hindi Yan. ba kadurog-durugin pa to? Gagadgarin lang yung yelo para may mais con yelo daw. Sige nga. gi. Okay. Naglalaro lang kami dito mga ka-onyx para meron tayong pampalamig, yung mais con yelo. So, ginagawa natin yung yelo at meron na rin tayong mais, no? Mais na nasa lata. Pero hugas Ayan. ito siguro. Ayan nga. Mali naman yung ano. Ay, hindi ko naman alam. Eto mga ka-onyx, no? Tayo naman ang Ariko. Baka bumigay ito ah. Tayo naman ang magdadgad ng yelo. Yan. Lagyan pa natin ng yelo. Gadgad na. So pakita mo yung pinipig natin. May pinipig pang lahok yung ating gagawing. Inarap na talaga. Tapos, Gusto niyo eh. Pabili. Ayos. Pa-curve kasi yung ano talaga. Yan. Natapos din natin no, yung pagugudgod, pagkagadgad ng yelo. At tayo magmamais con yelo na with pinipig. Yan, yun yung ating mais. Okay. Sayang mga ka-onyx no, yung ginawa namin ng mahal na Reyna. Gumawa kami ng hindi siya mais con yelo, kundi watermelon con yelo. Tapos doon namin ginadgad yung watermelon na hindi siya talaga pino. Parang hibla-hibla lang siya, no? Parang ginayat na, alam nyo yung mga buko na kinudkod, ganun lang yung hibla niya. Kaya parang masarap siya, may makakain ka pa. Tapos nilagyan namin ng gatas, tsaka ng condense na gatas, pampatamis. Tsaka yung tawag dito, yung ibap na gatas. So, iyan na. Madami pa. Yung ating gagawing mais con yelo. Ilan ba tayo? Ay. Yan. Tapos na. Ganun lang kabilis. Titikman natin. Tapos, pinipig. Aling Nikki, magkano yan? Ano? 50. 50? 50 pesos. Ang mahal naman yan. Ala Nikki, con yelo. So, alaniki con yelo ang ating kakainin ngayon. Ano? Yan. Buy one, take one, 50 pesos. Yun, pwede. Ayan ang gatas. Sarap. Damihan natin kasi tayo-tayo lang naman. Oo. Wow. Sarap nito, mga ka-onyx. Matamis mo siya. Yun. Sarap nito, mga ka-onyx. Talaga naman. Tikman na natin ang mais con yelo ni Nikki Mapalo. Yan. Yun ano, instead na tayo ay kumain ng patong adobo na may gata sa dilaw na luya, tsaka maligo sa ilog at makapag-moryones, no? Hindi na natuloy yun mga ka-onyx, pero ito, kain-kainan, gawa-gawa ng pagkain dito, kwentuhan, enjoy lang. Parang ito, tikman natin. Wow! Ready na! Sinerve na sa atin. Tikman natin. Wow! Whew! Perfect! Sarap! The best! The best sa tag-init ngayong Holy Week. Ayan mga ka-onyx, nagluluto na raw ng pinaltok si nanay ni Nikki, ano. Kaya tingnan natin kung paano magluto ng pinaltok. Sayang hindi natin inabutan kung ano mga ingredients nun. Sarap sana nun. Ganda ng mga bulaklak nila rito, no, ng bahay nila. Wow, ganda ng mga motor dito. So
So, dito tayo sa bahay nila. Wow! Talagang Spanish type, ano? Ito pala. Nay, Ito. sabihin daw. Hello, Nay! Magandang hapon. Pwede bang i-video itong ano ninyo? Yan, kayo bahala dyan. Wow! Ito yung Ito kamuti. tawag dito, Japs. Malagkit ba yan? Kaning malagkit na binilog-bilog. Tapos ito na yung saging. Pinos rice yan. Glutinous rice, no? Malagkit na kanin na binilog na. Tapos ito yung saging at ito na yung gata. At Yung wow, kamote. ang ganda ng kanilang lutuan dito, mga ka-Onyx. Tignan nyo, ano? Yung old type siya na lutuan na kahoy, no? Yan ang bukid na bukid talaga, no? Probinsya talaga yung dating natin dito. Si Nanay, naghihiwa pa siya ng anong sahog pa yan, Nay? Kamuti at saka San Fernando. Yun. Sa ilalim yung San Fernando. San Fernando at kamote naman yung hinihiwa ni Nanay. Isasahog sa anong tawag ng Tambong-tambong yun. Bilo-bilo. Tambong-tambong. Kanina ang sabi sa atin ay pinaltok. Pero ngayon tambong-tambong na. Ano ba talaga, Nikki? Marami ang tawag dyan, sir. Ha? Marami tawag dyan. So ngayon ko lang nalaman, mga ka-Onyx, ano, na ang bilo-bilo, no, sa Tagalog ay marami palang katawagan. Ngayon ko nga lang nalaman na pinaltok din palang isa sa tawag doon. Tapos dito sa kanila sa Victoria ay tambong-tambong. Sa Ilocano. Tambong-tambong sa Ilocano. Opo. So sa Ilocano pala tambong-tambong. Bakit, Nay? Ilocano ba kayo? Hindi po. Ilongga ako eh. Ilongga si Nanay. Bisaya. Kaya lang, ang tawag nyo dito sa Victoria ay tambong-tambong. Tambong. Bilo-bilo. Yun ang mas alam ng mga Tagalog. Bilo-bilo. Yun. So, tambong-tambong ang tawag nila rito, no? Nila Nanay. Pero pag Tagalog, bilo-bilo yun sa atin. O kaya ginatan. Ginataang bilo-bilo. Yan. Tignan natin yung pagluluto nila dito, no? Mukhang specialty roto ni Nanay, eh. Sabi nila Nikki, ano? Tignan natin. Nagpapakulo na. Yan, no? Yung pakulo na ng Sago. May sago yan. Kanin? Sago yan. Mayroon yung sago. Yun. Muna natin ang sago. Niluto muna yung sago sa gata rin ito, Nay. Opo. Yung pangalawang gata. Yun, yung pangalawang gata, ano? Pangalawang gata, niluto yung sago. Mamaya, tignan natin, no, kung gaano kasarap yung niluluto ni Nanay. Niluluto lang yung sago muna, no? Wow. Pang finale daw yung unang gata mamaya. Eto, mga ka-Onyx. So, kumpleto na yung sahog. Yung ating sago, ando na. Niluluto na yung sago doon, ano? Wow, ganda talaga rito, no? Naalala ko yung mga sinaunang bahay, ganito yung type, no? Nakakamiss. No, hindi na tayo nakakita ng mga ganitong bahay, no? Nasa loob yung bomba, ganyan. Tapos, ganitong klase yung lutuan, nakakabinet. Kita niyo yan, nakakabinet to, mga ka-Onyx. Oh, bubuksan ba yan, Japet? Yan. Kasi sealed na ganyan, mga ka-Onyx. Oh, yan. Kita niyo ba? Yan. Kaya, di cabinet, ano? Mang klase, aray ko. Yan. Kita nyo ba? Tapos paghihiwalayin lang. Ngayon ko lang actually nakita itong ganito, no? Na nakakabinet yung lutuan. Pero alam ko ganyan yung mga unang panahon na mga bahay, ano? So sabi nga ng ating mahal na Reyna, mga ka-Onyx, ay ngayon lang siya nakapasok sa ganitong bahay. Biro nyo yan, no? Ang edad talaga ng ating mahal na Reyna, ganun pa kabata. First time niya lang daw nakapasok ng ganitong bahay, ano, parang Spanish type. So, ang sabi nga ni Nanay, no, ng nanay ni Nikki, itong bahay na to ay taas lang talaga. Kung maalala ninyo, di ba, ang mga Spanish house talagang taas lang siya, no? Naka-elevated lang siya. Tapos sa baba, silong lang siya. Hindi nila ginagamit yung parang bodega lang or malinis lang yung silong niya. Pero nung lumipat nga sila rito, nung nabagyuhan at dito na sila nakatira, ay ang ginawa nila, itong ilalim ng bahay, pinasimento na nila, inayos na nila. Kaya ang itsura niya ngayon, ganito na. Naging pinakasala na nila. Pero yung mga Spanish house, nasa taas din yung sala, elevated siya. So ito na itsura niya. Ngayong nirenovate na nila yung baba, sinemento, nilagyan na ng mga wall. Ito, tapos nilagyan nila ng
Actually, dati na may hagdanan yan pataas doon, ano. Ito na yung naging itsura niya. So, ang lapad. Tapos yung kanilang lutuan, ang cabinet, ang ganda. So, yung taas, ipapasyal daw tayo doon ni Nikki sa taas. Nikki, pasyal mo kami daw sa taas, sabi. Akan mo na. Yan. Tapos ito, yung pinakadaan talaga nila, no. Itong Spanish house. So, tuwan-tuwa yung ating mahal na Reyna na pumunta rito. First time niya lang daw nakaakyat dito. Tignan niyo naman yung mga kahoy na yan, mga ka-onyx, no. Talagang Spanish type pa. Bihirang-bihira ka na makakita. Yan. So, ganito yung Spanish type talaga, mga ka-onyx, di ba? Straight lang halos yan. Actually, wala kang makikitang kwarto dyan before, no? So, ganito lang ang kanilang pinaka-itsura. Yan. Kung maaalala ninyo, no? Ito yung mga bintana na, ano, kapisyel. Ito shell daw yun, sir. Naalala nyo ba nagpunta tayo sa Baruyan, mga ka-onyx? Yung meron tayong kapisyel na nakuha. Ito yun, yung sinasabi ko sa inyo. Sa bahay ng lola ko, yung kinukwento ko, di ba? Kapisyel. Kita nyo, mga ka-onyx, no? Ito yun, no, yung kapisyel. Dito tayo sa taas ng bintana. Yung tinutulak-tulak lang na ganyan. Pero ngayon, ganito na yung bagong bintana, makabagong bintana, pero hindi na nga lang kapisyel at hindi na kahoy. Parang aluminum type na siya, tsaka salamin, yung ginaganyan natin. Yung mga bagong bintana ngayon. So, di ba? Talagang Spanish type pa itong bahay nila rito. Nakakatuwa, oh. Ito yung kapisyel, naalala ninyo, nasa Baruyan tayo, nakukuha nating shell na kapis. Ito yun, yung ginagamit dito sa bintana. Nakakatuwa, no? Nakakita pa rin tayo ng ganito. Sa panahon niya, meron pa rin palang ganito dito. So, may kwento si Nikki rito, eh. Ano yung kwento mo? Sino ito? May tumalon daw dito. Manliligaw. Yung manliligaw daw ni Nikki. Manliligaw ni Nikki. Yung manliligaw daw ni Nikki, tinanggap niya rito, no? Dumating yung lola ni Nikki. So, dahil sobrang tapang ng lola ni Nikki, natakot yung manliligaw ni Nikki. Tumalon daw dito, mga ka-onyx. Tignan niyo yan, no? Ang taas din ito, mga ka-onyx. Ang taas din ang tinalunan dito. Tignan nyo naman, no? Biro nyo, no? Nakatalon mula rito, papunta roon. So, doon tayo kumakain kanina, mga ka-onyx, no? Yung may duyan, yan, dyan tayo kumakain kanina. Umakyat lang tayo dito sa taas. Pero biruin nyo yung mga ka-onyx. Natalon ba naman dito, no? Sino ba yung manliligaw mo na yung Nikki at tumalon dito, natakot sa lola mo? Grabe. So, ito yung kanilang bahay na Spanish house. Magandang bahay. So, may kwarto. Pero, dati bang may kwarto na ito? Meron po kinahanpan na po siya, inayos-ayos na po. Hindi, pero dati, ang alam ko pag Spanish house, talagang open lang lahat yan eh. Open lang po, tapos nilagyan po ng division na lang. Division. Kaya hindi pantay yung kwarto, ito walang pinto. Oo. So, tama tayo mga ka-onyx na wala talagang division yan. So, ngayon na lang nila nilagyan ng division, kaya naging kwarto na, 2 kwarto rito. Pero sa mga naaakyat kong mga Spanish house, talagang open lang siya lahat, no? Open lang, walang mga kwarto diyan, walang division, basta open lang siya. So ganito 'yan dati raw, nilagyan na lang nila ngayon ng mga division. So, yun. Nakakatuwa, meron pa rin pala mga ganitong bahay dito, no? Ayan mga ka-onyx, So 1955 pa raw na itayo ang bahay na ito. Actually, itong bahay na to, sila Nikki lang ang tumira rito, pero ito ay bahay pa ng kanyang lolo, no? Yung tatay ng kanyang lolo ni Nikki. Kaya napakatagal na pala talaga, 1955 pa. Tinayo, biro nyo yan, mga ka-onyx, no? Sobrang tanda na ng bahay na to. Pero makikita natin talaga ng history ng mga Spanish houses. Kaya napakatitibay ng mga kahoy sa loob nito. So, pakita natin sa inyo, no? Sobrang tibay. Ito yung mga kahoy niya, sa loob, Tignan natin. Ilalak. Yan. Ano yung ilalak natin dyan? Tinan mo. Yun. Tapos, tignan nyo nga naman, pinakalak,
So yung mga talagang ganyan yung mga lock ng mga sinaunang panahon. Ang tibay nga naman ang pagkakalock niyan, ano? Wow, parang simbahan. Tapos yan, pamalo yan ang lola ko. Pamalo ng lola mo. Kanino? Sa inyo? Doon sa manliligaw na tumakbo sa ano, dala-dala niya doon sa taas. Kaya pala tumalon sa bintana dahil kung hindi... Nahugat niya. Pambunal eh. Kaya pala tumalon sa bintana yung manliligaw dahil yun ang dala, yung tubo na to, no? Itong tubo na to. Eh, dala-dala nga naman umakyat doon sa taas. Eh, di tumakbo, tumalon doon sa bintana. Maganda na yung ano yan. Kaya tignan nyo mga ka-onyx itong kahoy nyo. Tibay-tibay pa. Sobrang tagal na ng mga panahon. Ganyan yung mga kahoy noon, ano? Yung mga ginagamit ng mga sa Spanish house. Sobrang lalaki, sobrang titibay. Ayan, ganyan para itsura niya ngayon, no? Yan. So, naisa lang na natin yung ating Lagay ko na yung kamuti doon. kamote, Saka San Fernando. Yun. San Fernando, na ilagay na Oo, roon. yun na muna. So, ang natitira na lang natin ay saging na saba at saka yung bilo-bilo, yung malagkit na giniling na kanin. Yun. Yun na. Ayun ang kanyang itsura. Wow, mukhang napakasarap. Mamaya kapag naluto na ilagay na natin Matitikman si natin ang saging. luto ni nanay na tambong-tambong. Nilagay na rin yung saging, ano? Yan. Sari-sari lang kasi yan. Wow. So, yun yung sahog ng tambong-tambong, no? Na, or bilo-bilo na tawag nila rito. Kamote, nilagyan nila ng saging, tsaka yung, anong tawag doon ay? Gabi? Oo, San Fernando. Gabi, yung San Fernando. Then, yung ating malagkit na kanin na binilog ito. So, yun na lang natitira. Pag hinihulog na ito, Kakanggata mamaya. kasunod na panghuli na yung kakanggata. Then, asukal para medyo matamis-tamis siya. Abangan natin mga ka-onyx no mamaya. Lagyan din natin yun ng kaunting asin, sir, para mag-balance ang kanyang lasa. Yun, may asin din daw, no? Para medyo balanse ang lasa. Tama. Mukhang masarap to, mga ka-onyx. Yung pinakahuling ilalagay natin, mga ka-onyx, yung bilog-bilog. Yung bilo-bilo, no? Yung malagkit na kanin na binilog. Yan. Sarap nito. Malagkit na bigas. Malagkit na bigas. Ang sarap nito mga ka-onyx. Tapos niluto pa siya sa kahoy, ano? Alam nyo ba na ang luto sa kahoy ay napakasarap kumpara sa luto sa mga gasol, luto sa kuryente? Iba talaga ang lasa mga ka-onyx, no? Proven na yan, no? Marami ang nagsasabi niya. Kaya yung iba, yung kanin nila, mas gusto nilang niluluto sa kahoy. Gaya ng ginagawa natin dito, no? Luto sa kahoy. Sa probinsya kasi ganyan talaga eh. Pero yan daw talaga yung mas masarap na mga luto. Natural na natural. Kumpara sa mga gasol, sa kerosene, at syempre sa mga, tawag nyo na, sa mga electric na lutuan. Then, sugar na ang ilalagay natin. Wow! Baka masubra tayo sa tamis. So, eksakto lang, ano? At nilagyan na ng asin. Yan, Kunting pang-balanse raw ng asin, ano? Yun. So, yun. Ibig sabihin, luto na Pagkalumutan yan. na raw, yung mga bilo-bilo natin, lalagyan ng kakanggata. Yan, mga Kasi ibig sabihin luto na yung bilo-bilo na yun. Pwede na natin tikman, mga ka-onyx. Di ba? Pwede na natin tikman. Makakatikim tayo. Kahit paano, medyo na-unwind tayo, no? Kasi hindi lang tayo nagstay sa bahay ngayong Holy Thursday. Kung nandun lang tayo sa Kalapan, sa Kanubing, matutulog lang tayo. And alam mo na, at least gusto ng mahal na Reyna na maiba naman yung ating ambience. Gusto niya makapagkwentuhan din, makapasyal din sa ibang lugar, gaya nito. Pinatikim sa atin ni nanay kung anong lasa, kung pasado na sa panlasa natin para pwede nang hanguin. Hindi natin lagyan ng asukal. Yung itong ating Ikaw nga, tingnan mo. tambong-tambong. Tikman mo kung tama bang lasa. Ito ang Para sa akin, medyo okay na siya. Kaya lang, medyo okay. hindi ko alam kung sobra sa asin or what. Pero sa akin, masarap na siya. So, papatikimin natin kay Japet. Ano? Ano? Sobrang sa asin. Okay na? Okay na?
Ito mga ka-onyx, no, luto na, inihango na yung ating tambong-tambong. Tignan nyo nga naman yan, no? Wow! Ang sarap nito mga ka-onyx. Tara, tikman na natin. Sarap. Na masarap? Salasa yung gata. Wow, tikman nga natin. Masarap daw, sabi ng mahal na Reyna, no? Oh, mainit-init pa. Ang ko na nakain ngayon, watermelon. Wow! Palit sampalok. Mais Oh, con yelo. tikman natin. Pa. Saging. Mainit pa. Pinipig. Pinipig. Masarap kasi ang ano. Baka pang sarap dito kung yung pinipig. Mainit eh. Diba ito talaga yung mapanghanda pag ano, holy Ito, masarap. Ano pa ba? Holy week. Maglalaban yung Ito lang, basta yung may ganito. tamis tsaka yung alat niya. Eksakto lang. Hindi siya sobrang tamis kaya hindi ka mauumay, ano? Pwede. Nilalagyan mo ito ng asin? Pwede, ang sarap. Ayan. Nabusog tayo mga ka-onyx, ano? Sobrang sarap ng ating kinain. So ngayon nagyaya yung ating mga kasama doon sa pinagmamalaki nilang bubon. Bubon daw yun, ano? Kung saan doon sila kumukuha ng kanilang inuming tubig dito. So hindi rin sila bumibili ng kanilang inuming tubig, bagkus ay iniigib lang nila dito sa bubon. So puntahan natin mga ka-onyx. Sabi nila ay pwede rin daw liguan yung bubon na yun. Sino may-ari ditong kapot? Tita niya. Wow, may mga tanim silang kamote rito, no? Sa tabi lang. Sa tabing kalsada may tanim na kamote, tapos ito na yung parang may ilog rito o sapa, no, na nanggaling doon. So ito na maliit na sapa lang, makikita natin dito mga ka-onyx. So to, bukid na bukid talaga, no? Kita nyo talagang nasa bukid talaga tayo mga ka-onyx. So malalasap natin ang sariwang hangin, mga magagandang halaman, green na green, ano? Hindi, hawakan mo lang. Oops, dahan-dahan, no? So yung buntis na mahal na Reyna, tignan nyo naman, tumawid pa sa makipot na tawag dito, pader, ano? Hollow blocks, delikado yan. Oops, buti na lang nakatawid tayo din mga ka-onyx, so yan. Tapos dito tayo papasok, no? Talagang ang daming puno dito, halaman, magubat. So medyo malayo yata yung bubo nila dito, no? So tingnan lang natin. Yan, ito yung itsura niya dito mga ka-onyx, no? Ang ganda, no? Talagang probinsyang probinsya, bukid na bukid. Wow, tapos tatawid pa ulit tayo ng isang tulay, no? Isang metrong haba lang ng tulay. Ganda ng mga pato mga ka-onyx. Naalala ko tuloy yung pato sana, no, na i-adobo sa gata ni Maine sa atin sa Pinamalaya. Hindi na natuloy mga ka-onyx, pasensya na. So ayan yung mga pato. Yan. So saan ang bubon dito? O anong problema? May? Bawal ba? Sa taas po tayo. So, kita na natin yung mga tubig dito mga ka-onyx, no? Ayan, ah. So, meron na mga tubig dito, makikita natin. So, fish pond dyan, palaisdaan. Para siyang lagoon, no? Parang lagoon. Ito yung pinagmamalaki nilang bubon dito, no, mga ka-onyx. So, kita natin yung flowing, ayun, no. Tignan natin yung flowing, ano. So dito pwede rin paliguan ng mga bata rito, ano. Yan, tignan natin. So ang linaw ng tubig, ano. Tapos yun yung flowing ng tubig nila, no. So pwedeng maligo dyan, pwedeng mag-igib ng pang-inom ng tubig. So dito tinatakpan ng mga bata ng tabla, no, para tumaas yung tubig. Yan. Pag tumaas na yung tubig, maliligo na rito yung mga bata. Yan. Nilalagyan ng bato, sako, saka tabla para tumaas yung tubig at pwede na silang maligo. Pwede rin maglaba rito mga ka-onyx, no.
maglaba, maligo, pwede dito. Tikman natin yung tubig niya kung gaano ka sarap at kung gaano ka namis. Yeah. Laba tayo. Wow, sarap. Woo! Natin. Pwede. Refreshing, no? So, ang dami nga natin na pupuntahan ng mga flowing na libre ang tubig, hindi na kailangan bumili ng mineral water. Eto, flowing lang, kusang lumalabas ng tubig at pwedeng inumin, pwede rin panlaba. Actually, di ba, ganyan din yung ating tubig doon sa Kanubing, sa Kalapan. Yan, tuwan-tuwa yung ating mga kasama, no? Sarap. Wow, sarap. Ang linaw ng tubig. Kita nyo naman, oh. Wow. Ayaw nyo ba magbasa? Malamig yun. Ayaw basa ng tubig. Yan, malamig daw, oh. May ano nga ito sa mineral eh. Wow. Ay, meron din talaga siya rito. Meron yan po. Mubo. Okay mga ka-onyx, no? Yung mga butas pala na to, no? May lumalabas din na tubig galing dyan sa mga butas na yan. Kung makikita ninyo. Ayan, no? Kita natin yung tumatagas na tubig, eh. Yan, meron yan. Ah, pati ito. Ay, oo mga ka-onyx. Tignan nyo to, di ba, oh? Ayan, oh. Bumubukal siya na ganon. Ibig sabihin talaga may bukal dito, no? Hindi lang ito. Bukod dito, natuloy-tuloy ang flowing. Meron pala talagang bumubukal dito. Yan ang mga ka-onyx. Kita nyo, no? Oh, Lord Jesus. Tawag na tayo. Baka hindi natin nila kasi yung mga naninirahan dito, eh. Ano? Oh, Lord Jesus. Saan pa? Kasi mahina eh. Ayan mga ka-onyx, no? Ayan, no? May mga tumutulo rito galing doon, ano? Wow, yun pala yun, ano? So, may bukal pala talaga rito, ano? May bukal pala talaga dito. Na hindi lang yun nagpo-flow. Dito, may kusa rin na umaangat na lumalabas na mga tubig, ano? Wow. Naglangi-langi doon. Pwede ka mag-brush talaga dyan. So, maglalagay daw kami ng harang doon mga ka-onyx, no? At maglalangoy-langoy kami ni Japet. Kasi hindi kami natuloy sa Pinamalayan, sa ilog. So, dito na lang kami maliligo ngayon, ano? Maglalangoy. Maglalangoy-langoy kami dito. Para makaligo kami, malamig-lamigan yung aming katawan. So, namiss kasi namin yung ilog nila Romy na nasa Pinamalayan. Kaya, baka dito na lang. Pero mukhang joke lang yun ni Japet, ano? Joke lang yun mga ka-onyx, ano? Ayan mga ka-onyx, no? Tinitignan namin yung mga puno rito, ano? Napakatataas at diretsong-diretso yung mga puno dito. Talagang gubat na gubat. Napaka-forest talaga makikita natin. Okay, hanggang dito na lang tayo mga ka-onyx. At sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa videong ito. At bago tayo magtapos ay gusto nating i-shout out si Sir Rick Reyes, no, from New York. Sir Rick Reyes, no. Hindi ko alam kung anong pronunciation nun. Rick ba o Rick Reyes, no? Ano man yung pronunciation niya, shout out po sa inyo. Sir Rick Reyes from New York. Maraming salamat po sa inyo. And syempre, gusto rin natin i-shout out yung ating madalas na commentators tsaka yung ating madalas na nanonood, si Sir Mr. Uten, no? Si Sir Uten, maraming salamat sa inyo from Canada sa inyong panonood palagi, ano? Si Sir Uten lagi po yang nagko-comment sa atin, ano, kahit sa ating mga YouTube shorts, mga short videos natin at sa mga videos na vlog natin, lagi siyang nagko-comment at laging nag-review sa atin siya. Sir Mr. Uten, maraming salamat din po sa inyo. Thank you so much from Canada. Maraming salamat po. Yun po, hanggang sa muli, sana ay nag-enjoy kayo sa vlog namin na to at sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Pabalik na tayo mga ka-onyx sa highway doon sa bahay nila Nikki. At ito yung nakikita natin, oh, sa dinaraanan natin. Napakaganda. Wow. Talaga naman.
So, nagpaalam na ako pero gusto ko lang ipakita ito mga ka-Onyx. Dahil napakaganda ng ating dinaraanan dito. Wow!